Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating Refuel Wednesday service. Hallelujah. Isang pinagpaalang gabi rin po sa ating mga kapatid na nakasama natin sa ating online, sa ating mahal na pastor, Pastor Noel, Pastor Michelle, at syempre kay Ate Nikki, at sa ating mga kapamilya sa TLGC. Isang pinagpaalang gabi po. Yan. Sabi po niya sa kanyang salita sa Filipos 4:19 to 20, at buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang kailangan natin, siya ang magbibigay at higit pa sa sapat ang kanyang kayang ibigay. Kaya karapat-dapat lamang siyang purihin at pasalamatan magpakailanman. Amen? Handa na po ba tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Hallelujah! Sama-sama po nating awitan ng ating Diyos. Sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Pasol, hindi magkukulang sa na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa na at higit pa.
ating awitin ng ating Diyos dahil siya lamang ang nagbigay buhay sa atin. At sa bawat sandali, siya ang ating kasama. Sa oras ng aking pag-iisa, lakas ko ay sa'yo nagmumula. Panginoon ang aking panalangin, sa sandaling ito ikaw ay makapiling. Ang nais ko ay magkasama ka, itataas at pupurihin ka. Tanging ikaw ang nagbigay buhay. Tanging ikaw ang aking kaagapay. Ang isang tulad ko ay iyong binago. Walang hanggang pag-ibig ang alay mo, Jesus. Sa bawat tagumpay at kagalakan, aawitin ko ang iyong katapatan. Panginoon, ika'y di nagkukulang. Kay buti mo noon at kailanman. Ang nais ko ay magkasama ka, itataas at pupurihin ka. Tanging ikaw ang nagbigay buhay. Tanging ikaw ang aking kaagapay.
Ikaw, Panginoon, ang nagbigay buhay sa amin, Lord God. Sa oras na kami ay nag-iisa, Ikaw ay laging nariyan, Panginoon. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig sa amin, Diyos. Salamat dahil Ikaw ang aming mapagmahal na Ama, Lord God. At tanging Ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin, O Diyos. Salamat ng maraming, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na muli na naman kami makakarinig ng iyong salita, Lord God. Tanging Ikaw ang magbibigay revelation, Lord, sa aming, sa bawat salita, Lord God, na manggagaling sa iyong lingkod, Lord God. Salamat marami, Lord, sa buhay ni Brother E.I. Joven, Panginoon. Patuloy niyo po siyang punuan, Lord God, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Lord God. Salamat, Lord, sa lahat ng mga salita na manggagaling, Lord God, sa kanyang sa kanyang bibig, Lord God. Ito lahat, Lord God, ay manggagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Walang ibang madadakila sa kanyang buhay kundi ikaw lamang, Lord. Thank you, Lord God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Salamat po, Ate Lay, Ate Dani, Kuya JL at si Kuya Waki. Praise God sa worship team, kay Kuya Paul po na nariyan sa tech booth. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood online. E.I. Joven po ay siyang magbibigay ng mensahe ngayong gabi. Pinagpalang umaga po, Pastor Noel, Pastor Michelle, na nasa dyan nariyan sa Canada. Ngayon din si Ate Nikki, ang kanyang husband na si Kuya Eli. Salamat po sa buhay ninyo at pinagpapala kayo ng Panginoon. Gayon din naman ang TLGC family, si Bishop Willie Lenes, si Pastora Nanay Ann, si Pastor Dante Sapitanan. You were blessed by the Lord at lahat ng mga TLGC pastors. Ang grasya ng Panginoon ay sumasa atin araw-araw. Hindi lamang tayo tagapagturo, kundi naisa sa pamuhay pa natin ang grasya ng Panginoon. Kaya nakakatuwa po na napagbigyan po tayo minsan pa ng pagkakataon dito na makapag-share ng pagpapala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Kasi ang nais ng Diyos ay be blessing to each other. Amen. Kaya tayo nagiging blessing sa bawat isa at ako naman naging blessing din at kayo din naman. Kaya yun yung nais ng Panginoon na maganap sa ating buhay. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa mga nanonood online, dyan lamang po kayo. And we know that you will be blessed by the Lord. Glory to God. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, yan. So ang ating pong topic ay isuot ang new self. Ayan po. Ay mula po yan sa Ephesians chapter 4 verses 23 hanggang 24. Pero bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Makaka-relate ka kaya dito sa aking tanong sa iyo? Okay, sa slide na susunod, may tanong ako. Makaka-relate ka ba dyan? Yan. So, may mga bagay ba tayong gustong baguhin pero laging bumabalik sa dati? For example, ano ba yung mga gusto nating baguhin? Maging kamukha ka ni Dennis Trillo, example lang. Mahirap baguhin yan. Hindi babalik sa dati. Siguro, pag gusto mong baguhin yung panonood mo ng Netflix, siguro yung bawas-bawasan mo na yung Korean drama. Kung gusto mo, isang episode ka lang tuwing gabi, pwede naman. Kung dati natatapos mo siya sa isang araw, grabe yun, no? Kung isang araw mo tinapos yung K-drama, siguro hindi ka natulog nun. Pero sabihin mo, unti-unti na lang kasi para makagawa ako ng ibang bagay sa bahay, di ba? Ma-enjoy ko ang buhay. So, subalit, pagbukas mo ng Netflix o ng ibang ng AU, ano tama ba 'yon? O ng Max, tama ba yung mga sinasabi ko, mga streaming platforms? 'Di ba? Pagbukas mo ng mga 'yan, sa halip na isang episode, nauhook ka o tuloy-tuloy na hanggang sa nagulat ka, nako, ano ba yan? Naparami na naman ako. Naka 5 episodes na naman ako, ganon-ganon lang. Wala ka na naman na isaing.
Yung mga hugasin, tambak na naman, di ba? So, di ba, nagugulat ka eh. Dati nung ako'y pinipilit kong alisin yung alak sa buhay, no, dati naman mahilig din ako uminom eh. Gusto kong tigilan eh. Sa tuwing nalalasing ako, sasabihin ko, ayoko na. Ayoko na uminom. Pero nagugulat ako pag nandyan yung masasamang barkada, nagugulat ako na nagsisimula na naman, di ba? Totoo yung awiting nagpasimula sa patikim-tikim eh. Yung awitin ng The Thief. Totoo yun. Kaya akala natin, kaya nating gawin sa sarili natin at gusto nating alisin. Pero bumabalik pa rin. Nakakagulat, di ba? So, ang tunay kasi na pagbabago ay nagsisimula sa isipan at sa puso. So, tandaan po natin yan. Sa isip at sa puso. So, meron tayong 3 puntos ngayon. Bagong pag-iisip, alisin ang luma, at isuot ang bago. So, tandaan natin yan, ha? May 3 puntos tayo. Bagong pag-iisip, alisin ang luma, at isuot ang bago. Yan. So, bago tayo pumunta sa ating verse, balikan muna natin kasi ang ating pong topic for this month ay mula sa Romans chapter 12, verse 2. Sorry, wala po sa slide, Kuya Paul, pero makisuyo na lamang po. Baka may NIV kayo ng Romans 12:2. Ayan, so basahin natin. Ito po yung ating topic for this month, for the month of May, dito sa CLC. Actually, ginagamit din namin to sa Rhythms of Grace. At I know, doon sa Baclaran Outreach, ginagamit din po ito. Ano ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is. His good, pleasing, and perfect will. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugot, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. May pahabol tayo sa, baka meron ka dyang New King James, Kuya Paul. New King James Version, basahin natin. And do not be conformed to this world. Yan. Sabi ni NIV, to the pattern. Pero sabi ni New King James, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the good and acceptable and perfect will of God. The good and acceptable will of God. Wow. And perfect. So malinaw po na ang nais ng Diyos sa atin ay maganap yung kanyang good, perfect, acceptable will ng Panginoon. Yun lamang eh. Pawang kabutihan lang naman ang gusto ng Panginoon dahil lahat ng mabuti ay nanggagaling sa Diyos. Praise God. Amen. Kaya balikan na natin yung ating slides. Etong sa Ephesians, ito po ay hango dun sa Romans 12 na aking pinagnilayan. So mula po sa Romans 12, ang dumating po sa akin ay Ephesians chapter 4, verses 23 to 24. Ayan na po, sa next slide. Ang aking po naihanda ay NASB, o New American Standard Bible. And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in His true righteousness and holiness. Amen. Basahin ko minsan pa ha. And be renewed in the spirit of your mind. Spirit of your mind. Amen. And that you put on the new man, yung bagong nilalang, which was created according to God in true righteousness and holiness. Yun ang nais sa atin ng Panginoon. No, na magkaroon tayo ng true righteousness and holiness, pero hahayaan muna natin na ma-renew yung spirit
of our mind. At sa ganung paraan, papayagan tayo ng Panginoon na ilalagay natin yung new person, the new man into us. Amen. According to His will. Kaya, una nating pag-aaralan, pagbabago ng isip. Yan. Punta tayo sa unang punto. Yan. Pagbabago ng isip. Verse 23. Hindi lang positive thinking. Ito ay spiritual transformation. Karamihan sa mga Kristiyano at mga binago ng Panginoon, positive thinking na sila. Pero hindi po tama yon na positive thinking. Halimbawa, sasabihin mo, binago na ako ng Panginoon, positive thinking na ako, kaya kahit tumalon ako dito sa second floor, pagbagsak ko dyan, sa lapag, hindi ako maano kasi positive ako eh. Hindi ganon. Sa halip, kailangan merong spiritual na pagkilos ang Panginoon sa atin at tahayaan natin yon sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, pakikigrupo sa mga taong nagmamahal sa Panginoong Hesus, pagdalo sa pagtitipon kasi nga ikaw ay blessed na ng Panginoon. And you will have your daily devotions and meron ng fruit of the Spirit sa buhay mo, hahayaan mong dumalo yon. Kasi yun yung mag-iimpluwensya sa positive thinking and positive, way of life. Dahil you are driven by the Spirit of the Lord. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para baguhin ang ating isipan. Kaya nga sinasabi ko, when you know your Bible, when you read your Bible, di ba? It is our foundation. Yung pag-ibig ng Panginoon na nakasaad sa Biblia na ating pinag-aaralan, na hindi mo sasabihin na alam ko na yan, narinig ko na yan. Hindi, sapagkat patuloy ka dapat nag-aaral. Dahil nandun lahat ng pangako ng Panginoon sa atin. Romans 12, di ba? Romans 12:2, balikan natin. Be transformed by the renewing of your mind. Magbabago dapat ang takbo ng isip. Hindi na po dapat yung lumang pag-iisip. So ano, ang tanong ko sa atin, tanong sa atin ito ay, ano ang pinapakain natin sa ating isip? Anong pinapakain mo sa isip mo? Di ba? Pagising sa umaga, I challenge you, what are you doing when you wake up? Are you saying, thanks be to God? Sinasabi mo ba, Lord, salamat? O pumupunta ka agad sa cellphone mo, i-check mo, baka may nag-chat. Diba? O dili kaya, may bagong episode na ba itong pinapanood ko? Diba? Minsan, ganun din ako eh. Pero, I see to myself na, I remind myself, paano yun? I-remind mo sarili mo, mahirap yun. You ask the Lord, Lord, tulungan niyo ako. That paggising ko bukas o mamaya pag ako'y nagising, magpapasalamat ako sa inyo. Yun ang una kong gagawin. Eh yung iba, maraming bagay na pinoproblema. Diba? Bakit? Kasi, what are you feeding your mind? Is it things that are heavenly, spiritual? Kasi the battle must be won in spiritual and it will manifest the natural. Yun yung katotohanan. Kikilos ang Panginoon sa buhay natin and that's true. Papayagan mo lang. Paano? Of course, kailangan magkaroon ka ng desire to long sa presence ng Panginoon each day. By His Word, makinig ka ng mga preaching dito sa CLC and then also palibutan mo yung sarili mo, yung buhay mo ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. And not only that, mag-devotion, of course. Diba? Siyempre, kailangan po yun, mga kapatid. Because you're blessed by the Lord, blessed ka na eh. Wala na yung dating nilalang na iba ang hinahanap ng katawan. Glory to God. Number 2, puntahan natin number 2. Ano po yung sinasabi? Alisin ang lumang pagkatao. Ayun, yung pangalawang punto natin. Alisin yung lumang pagkatao. Balikan natin yung verse 22. Actually, hindi. Tingnan natin. Hindi, verse 20. Sige, balikan natin yung verse 22. Hindi ko po nasali sa ating topic. Pero, kung babasahin po natin yung verse 22 ng chapter 4 ng Ephesians, ito pong sinasabi.
NIV po itong hawak ko. Alright? So sabi po dito ay Ephesians chapter 4 verse 22, you were taught with regard to your former way of life. Ano yung sabi? To put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Ulitin ko. You were taught with regard to your former way of life. Sa Tagalog, tinuruan na nga kayo na mula sa inyong lumang pagkatao na ano pong sinasabi? To put off your old self, alisin ang lumang pagkatao, which is being corrupted by its deceitful desires, na nadadaya ang lumang pagkatao ng kanyang cravings o ng mga hilig, yung mga gusto ng laman. Kaya yun yung turo alisin mo yung luma. Paano magkakaroon ng for example, 'di ba? Meron kang lumang sasakyan at meron kang gustong sasakyan na bago. Kaso ang parking space mo sa bahay isa lang, 'di ba? Para magkaroon ka ng space para dun sa bago, kailangan i-dispose mo muna yung luma. Para yung parking space mo ay maging available lang, exclusive doon sa bagong sasakyan na nais mo. And then, 'di ba? Ganon yung parang analogy na itinuturo dito, your understanding, na sinasabi na yung lumang pagkatao, alisin mo para yung bagong pagkataong ilagay mo. You place your new self. And you can do that by the grace of God. Hindi pwedeng pinupwersa. Kaya nga sabi sa Matthew, di ba, let the unforced rhythms of grace flow in your life. Sabi ni Jesus, mag-flow nawa ito. Huwag mong pupwersahin. Kung mahirap baguhin, unti-untiin natin. Sabi ni Lord, di ba? Wala namang pwedeng puwersa ang paggawa dito, sabi ng Panginoon. Sa halip, malaya. Marahan. So sabi dito, ang dating pagkatao ay puno ng kasalanan at maling gawi. Totoo po yan. Maling gawi, maling kaisipan, maling decision making, maling takbo, mga disposisyon na punong-puno ng kamalian. Parang maruming damit, di ba? Parang maruming damit na kailangang hubarin. Imaginein mo, di ba? Bagong ligo ka, tapos isusot mo yung lumang medyas. Na-experience nyo na ba yan, Waki? Ay, buti naman. Diba? Bagong ligo ka, tapos suot mo yung medyas na 1 linggo nang ginamit. Di ba? Hindi tama. Di ba? Parang ginigiyang ka, di ba? Di ba? Diring-diri kang ganon. Kasi hindi nga tama Ba't mo isusuot? Baka magkaalipo nga ako dyan, di ba? Sorry po sa mga kumakain, pero baka mangyari sa akin. It's so, di ba? Tapos gagamit ka ng mga, baka magka-athlete foot ka na, or di ba? Mabaho. Sorry po. Pero ganun talaga. Kaya hindi kasi match. Ibig ko sabihin, yung maruming damit, hindi mo na kailangang ibalik sa'yo or isuot. Sa halip, ipalaundry mo na yan. 30 pesos lang naman dyan di ba? Sa may labas. Wash, dry, and fold na yan. Biro lang. Pero sa totoo, sa aking sinasabi po, ang binibigyan punto ko rito is yung lumang pagkatao, hayaan na nating, let go mo na yan. Huwag mo nang habulin pa. Huwag ka nang bumalik doon. Sa halip, yung lumang pagkatao, forget na. Forgive mo na yung mga tao doon na nakasama sa'yo sa lumang pagkatao mo. And forget mo na. Let's go on. Let's move on. Let's move forward with Jesus. Ganun po yun. Colossians chapter 3, verse 9. Sabi doon, put off the old man with his deeds. Alisin na ang lumang pagkatao, pati yung mga lumang gawi. Alisin na. Kaya, ang Holy Spirit, yun yung gumagabay sa atin. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Kaya sabi dito sa Colossians, alisin na pati yung lumang mga gawi. Alisin na po. Halimbawa, sabihin mo, renewed na ako, praise God. Pero,
kung sumagot-sagot sa magulang o sa kapatid o sa teacher ay gano'n na lamang. Ang tanong, sino bang mga kabarkada mo, di ba? Sino bang lagi mong sinasamahan? Sino ba yung ini-enjoy mong panoorin o i-follow? Magandang question yun, di ba? Di ba, JL? Magandang question, sino bang pina-follow mo? Baka si Elias ang pina-follow mo. Or sino ba? Si Wamos yata pina-follow eh. Hindi, biro lang. Pogi-pogi naman. Sino ba mga pogi na pina-follow? Marami. Na Kristiyano. Dapat, kung sino yung mga pina-follow natin sa social media, sino po? Si Chris Pratt? Kilala ko yun na. Si Star-Lord yata yun na. Okay. Pero alam nyo, yung mga influencer, dapat pati yun, bago na. Kung dati ang pinapollow namin ni Kuya Paul ay sila Pamela Anderson, wala na, hindi na ngayon. Di ba? Dapat ang pina-follow na natin yung mga tao, personalidad na makakatulong sa journey natin with Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya alisin na yon. Wala nang ganon. So, ang question, anong habit ang kailangan nating isuko sa Panginoon? Ano ang habit? Social media, cellphone. Tama ba? O, si Kuya JL, tama, cellphone talaga. Kasi nandyan halos lahat eh. Nandyan halos lahat. Kung maisusuko natin, Lord, tulungan niyo ako, maisuko itong cellphone, lagi ako napupuyat, nai-stress lang ako, Lord. Pero parang ang sarap hawakan ng cellphone ko kasi iPhone 4 ang cellphone ko eh. Latest. Latest nung year 2009 pa yata latest yung iPhone 4. But anyways, di ba? We pray to God. We ask help, Lord, tulungan mo akong padaluyin ang bagong pagkatao sa buhay ko. Nahirapan ako, Lord. Nacha-challenge ako eh. Hindi ko kaya. Pero alam ko kaya ninyo, kaya sa inyo ako sumasangguni at tumingi ng tulong. Ganon yun, mga kapatid. Kaya punta tayo. Number 3. Punta natin. Ano yung pangatlong punto? Sige nga. Isuot ang bagong pagkatao. The new self. Yun na yung isusuot natin. Baguhin ang pag-iisip, alisin ang lumang pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Parang napakadali. Ma-realize mo na, ay mali pala yun. Tapos aalisin mo na. Tapos ilalagay mo na at gagawin mo na yung bago na nababagay para sa atin. Okay, basahin natin. Sa verse 24, sabi doon, ang bagong ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Verse 24, basahin ko minsan pa. Diba? Sabi dito, and put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. Ilagay na yung bagong pagkatao sapagkat doon yung, sabi doon, inilikha ng Diyos, inilikha na parang kawangis ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. Doon pala tayo papunta sa katuwiran, sa tunay na katwiran at kabanalan. Ang bagong ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen. Ito ang tunay mong identity kay Christ. Ano ba yung tunay mong identity? Sasabihin mo, ano ba? Sino ba ako? Anak ba ako ni Jesus? Anak ba ako ni Lord God the Father? Or anak ako ng kabilang parte? Diba? Kabilang partido. So you will identify yourself and then you would say that eto na kasi ang bago kong pagkatao. At eto na yung aking lalakaran, padadaluyin ko na ito sa aking buhay. Ano ang sabi sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang na tayo. Hindi na tayo luma. Wala na yung dating sarili natin. Bagkus, bagong nilalang na tayo. Ayon sa ating faith at pagtanggap kay Kristo. At syempre, paggawa din, kikilos tayo. Okay, so ano ang gagawin natin? Mamumuhay na tayo bilang anak ng Diyos.
Kaya yung ating ide-desire na araw-araw, kahit yung music na pinakikinggan natin, di ba? Bawas-bawasan na. Dati mahilig ako makinig sa Red Hot Chili Peppers, pero mga music nila, mga hindi mo maintindihan. May mga sex, may mga violence, may drugs. Kaya sabi ko, hindi dapat ito yung ine-enjoy kong pakinggan. Magaling kumanta yung singer, magaling yung banda, pero parang yung lyrics, hindi tama. Kahit minsan yung music, ang sakit sa tenga na. Hindi na siya kaaya-aya pakinggan. Hindi siya nakaka-relax. Pero dati nare-relax ako sa ganun. Pero ngayon, pag nakikinggan ko, parang masyadong mainit na sa katawan. Parang hindi ko gusto. Di ba? Kaya doon pa lang, may pagbabago na ng isip eh. Di ba? May pagbabago na. Kahit sa mga kinakain natin. Kung ang dati, mahilig tayong walang control sa pagkain, syempre, you are blessed by the Lord. At gusto mo maging blessing ka rin sa family. Paano? Makatipid kang kaunti. Makasama mo yung pamilya mo na mas mahaba-haba. Healthy ka. Diba? Sa pagkain. Kasi you eat your medicine, sabi nila. Let your medicine be your food. Sabi ng iba. Yun yung sabi nila. Pero ngayon, binago ka na ng Panginoon. Dahil iba na yung perspective mo. Hindi na walang control, nagbago na rin. Kasi kami dati, nung nasa music ministry kami sa dating church, kung anong ibigay sa amin, kakainin namin, lahat wala. Kakakain lang namin, kakain na naman. Diba? Sobrang, alam niyo yun, hindi na na-enjoy yung pagkain. Diba? Minsan pag nagugutom ka, alam niyo, na-experience ba pag nagugutom ka, minsan, kahit anong kainin mo, ang sarap. Di ba? Parang, wow. Na-experience nyo na yan? Di ba? O, di ba? Parang kahit noodles lang na may kanin, parang ang sarap eh. Di ba? Pero hindi ko naman pinopromote na laging kumain nun. Kasi, di ba? Marami naman pwedeng kainin. Pero, halimbawa, dilis na may kanin, di ba? Pag gutom na gutom ka, ang sarap. Kahit walang suka, sarap. Mabubusog ka, mapapakaning ka. Kasi nga, ganun natin na-enjoy yung pagkain. Kahit si Jesus, tinuturo niya rin yun eh. Yung sa pagkain, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya yung Word of God, napakahalaga niyan. Huwag lang natin basta baliwalain o basta sabihin na okay lang yan. Ma-encounter ko rin naman. No. Kailangan everyday magkaroon tayo ng desire to know Jesus even more. At sa ganun paraan, ibe-bless ka niya lalo pa. Bless ka niya, madadagdagan pa. Amen. Kaya anong kasunod na ating slide? Sige nga, ano po ang kasunod dito? Ang recap lang natin, bagong pag-iisip, alisin ang luma. So alisin mo na lahat ng luma. Diba? Kahit sa asawa mo, pag ikaw ay, halimbawa yung mag-asawa, laging nag-aalitan. Sabihin, yan ka na naman, di ba? Alisin mo na yon. Huwag mo nang ibalik yon. Kung merong atraso sa iyo ang asawa mo nung nakaraan, huwag mo nang ibalik. Sa halip, anong gagawin mo? Hugs and kisses na lang. Di ba? Mas mainam pa. Praise God. Alisin ang luma at isuot ang pagbabago na galing sa Panginoon. So, ang pagbabago, araw-araw na proseso kasama ang Diyos. Kapag pinipili mong sumama kay Lord, kasi ang problema, tayo ang lumalayo kay Lord eh. Alam nyo ba na si Lord laging sumasama sa atin? Lagi niya tayong sinasamahan araw-araw. Yun ang totoo. Ang problema, tayo ang umaalis. Merong ang isang, natatawa lang, bigla ko lang naalala. May isang video sa YouTube. Ang pangalan nito, si Ariel. Yung si Ariel. Meron siyang sinulat na awitin. Sa pamagat, Lord, bawiin mo na ako kay Satanas. Sabi ko, sa isip ko, gusto kaya ni Lord na ibigay ka kay Satanas? Mali. Mali ang pag-iisip. Kasi, hindi ka naman gusto mapunta kay Satanas ni Lord. Ang problema, tayo ang pumupunta sa landas ni Satanas. Tayo ang umaalis. Si Lord laging nandyan, sinasamahan ka, pero ikaw ay makulit. Umalis ka nga, parang ganun eh.
Kasi lagi tayo nire-remind ni Lord. Lagi niya tayong pinalalahanan ng Holy Spirit dahil minamahal tayo ng Diyos. Na ikaw ay aking anak. Minamahal kita. Ang problema tayo, makulit eh. Pasaway tayo. Totoo yan. Pero dapat araw-araw, binabago na tayo ng Panginoon. Pwedeng sa isang area, binago ka na. Pero sa ibang area na hindi pa, hayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon araw-araw. Pahintulutan natin, let the Spirit flow. Let the grace of God flow in you. Ganun yun mga kapatid. Amen. I believe this is the last one na. Last na po yan, Kuya Paul. Meron pa. So ang challenge, kaya nilagyan ko yan ng hamon sa taas. Hamon. Challenge. Okay. So ano ang challenge sa atin? Ano ang luma na dapat mong alisin sa buhay mo? Ano yung dapat mong alisin? After hearing this message na galing sa Panginoon, personally ask yourself, ano nga ba yung dapat kong alisin na luma sa buhay ko? Na hindi ko na dapat dalhin pa? Na hindi naman nababagay na i-enjoy? Ano ang mga ito? At papayagan mo ba ang Panginoon na i-replace ang mga bagay na ito ng mas nakaka-enjoy na mga bagay? Naakala natin itong mga bagay na to na ine-enjoy natin, na luma, akala natin kapag ito'y nawala, malulungkot tayo. Diba? Pero sa halip, we can never imagine, sabi nga, hindi pa nakikita ng mga mata eh. Eyes have never seen. No ear has heard. No mind has conceived pa. Wala pang nakakaisip ng mga bagay na naka-install na sa atin, ng mga blessings na naka-prepare na para sa atin, na ibinigay na ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, ikaw, kung sino ka man, ano yung mga bagay na dapat mong alisin? Yung mga luma, pwedeng kahit ano yan. At hayaan natin na i-remind sa atin ng Holy Spirit ano yung mga bagay na yun. And ask the Lord na tulungan tayong alisin ng mga bagay na ito at palitan ito ng mga bagong bagay mula sa kanyang pagpapala. Let us pray. Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, we honor you, we glorify you, and we exalt you, Lord. Sa mensaheng ito, alam namin na kayo ay nangusap at pinagpala nyo kami ng lubos. Lumalapit kami, Panginoon, dahil alam namin kayo ay banal, kayo ay mapagmahal, kayo ay karapat-dapat, kayo ay kailanman hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. O Diyos, sa mga sandaling ito, buong-buo po ang aming tiwala sa inyo na kayo ang makagagawa ng mga bagay na hindi namin kayang gawin. Tulungan nyo kami, Panginoon, na habang kami sumasampalataya sa pagbabago ng aming mga pag-iisip, na ito na ay mga ukol sa inyo, Panginoon, hindi na ukol sa luma naming pagkabuhay, pagkatao. Lord, tulungan mo kami, i-remind mo kami, Panginoon, ang mga bagay, mga lumang bagay na dapat na naming alisin. Mga bahagi pa ng lumang pagkatao na natitira sa amin na nais mong mawala o palipasin na namin sa aming buhay. Lord, i-remind mo kami, gabayan mo kami, Lord, patatagin mo kami, at alam naming sinasamahan mo po kami. Lord, alam namin ang mga bagay na ito ay napakahirap mang alisin, napaka-challenging, napakasakit, nakalulungkot man, Panginoon, subalit sa aming pagtitiwala sa inyo ng lubos, aming natutuklasan na kapag itong mga bagay na ito ay aming binitiwan, Lord, mas may enjoy namin ang bagong buhay sa piling ninyo. Lord, kaya we are asking right now na that you will clear out our minds. Lahat ng mga bagay na hindi ukol sa inyo, bitiwan namin. Lahat ng mga gawi, lahat ng mga bagay o tao, Panginoon, na that we cling into, that we cling with, Lord, na hindi naman kailangan. Lord,
tulungan mo po kami na mapagtagumpay ang alisin ng mga ito sa inyong grasya lamang. And we decide, O Lord, that we will put our new self, Lord, into our hearts and in our minds, always, every day. Tulungan mo kami, Panginoon, na masustain ito by your grace, na hindi kami kikilos para or ayon sa aming sariling kakayahan, kundi ayon sa inyong mayamang mapagpalang grasya sa aming buhay. And Lord, we are also praying CLC, Christ Life Church, Parañaque, also CLC Alicia, ang aming mga pastor, Pastor Noel, Pastora Michelle, si Pastor Alvaro, Lord, ang Baclaran Outreach, Lord. We are also praying the Rhythms of Grace, Lord, our Father, na gamitin mo po ang mga avenue na ito upang maging lalong mayaman ang bawat pamilya sa kanilang pagtanggap ng inyong hindi nauubos na grasya. And we know na kapag kami ay naging confident sa inyo, Lord, also, Lord, we're lifting up the Manuyo Dos Outreach, O Lord, na i-bless mo po ang mga outreaches na ito para magamit na pagpapala sa maliliit na community, sa mga maliliit na pamilya, sa bawat tahanan, Lord, na may kapamuhay ng mga taong kumikilos, ng mga nagvo-volunteer sa bawat outreaches na ito, na kayo, Panginoon, ang aming tanggulan, ang aming sandigan, at kayo ay laging maaasahan sa lahat ng pagkakataon. And all of these we ask, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Glory to God. Salamat po sa lahat ng mga nanood online at sa mga nandito sa sanctuary. We praise the Lord for your lives. Muli, kami po ang Christ Life Church sa Parañaque. Brother E.I. Joven po. At maraming salamat sa lahat ng mga tumunghay. God bless us all and count your blessings. See you on Sunday. Bye.